Greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, sa mga kayo naroroon, no? Iba-iba po ang ating mga time zone, ay kayo ay nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Particularly sa ating mga kababayan dyan, no? Dyan sa Israel na kung saan ay hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin po ang sighalot, no? Nagkaroon po ng giyera dyan, no? Between the Israelites and the Hamas, no? At sana matapos na po yan at magkaroon na po ng peace at magka-move forward na ang ating mga kababayan, no? At yung ating mga brothers and sisters, no? Sila man po ay Israelites saka sa mga Palestinians upang magkaroon po ng pag-move on, no? Ng kanilang buhay kasi po ang dami na pong nasasaktan, marami pong nawasak na mga tahanan at mga nasugatan, no, namatay na wala naman po silang kinalaman diyan sa sighalot na yan, particularly yung mga matanda na, yung mga bata, no. So I hope this will soon end. Okay. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, no, o baguhan pa lang, no, ito pong muli si Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating pong napag-usapan dito ay huwag po niyong maituring isang legal opinion, bagkus consider our discussion for academic and information purposes only. Kung meron po kayong compelling issues, no, I always consult your lawyer in your community. Okay, all right. Bago tayo magpatuloy, let's proceed with our legal maxim for today. Ay ito po ang narinig natin minsan o perhaps kadalasan, no? Lalo na kung may nakakulong isang tao at hindi malaman kung nasaan ba ito, nakakonfine o nakakonfine man ito, ay ayaw i-release, no, ng kung sino mang nakakonfine sa tao. Ang tawag po nito ay tinatawag nating writ of habeas corpus. Ang writ of habeas corpus po ay isa pong order na galing sa korte, no, upang giving direction or order to the authorities or person who is in custody of that particular person na dalhin po sa husgado yan at ipaliwanag nila sa husgado kung bakit nakadetain, nadideprive ng liberty yung tao na sa kanilang kustodiya. Okay? So ito po ay maaaring ang nai-custody dyan ay ating mga kapulisan, law enforcement agency, or it could be a health institution, no, kung saan naka-confine po ang isang tao na maaring labag sa kanyang kalooban o sinasabing merong problema sa pag-iisip at sinasabi namang wala, no? So hindi siya pinapakawalaan doon sa hospital or any mental health institution. So yun po ang kubuan, no? Yung mga parties po nito ay mag-file ng petition sa korte para i-explain, no, at patunayan nila na merong legal na basihan ang pag-confine, no, pag-restrict ng rights, no, at liberty ng taong nasa kanilang kustodiya. Okay? So let's now proceed, no? Ang ating pong tatalakayin, no, sa episode nito ay yung sulat po sa atin. Siya po ay si Romin Kuya. Okay, ang sabi niya sa atin ay yun daw bang yung tungkol sa isang nasanlang lupa. Okay? At lumagpas na daw sa date na napag-usapan sa pagtubos nito. Okay? At may pinirmahan din po yung nagsanla, yung pinagsanglaan, na pag hindi daw natubos yung lupa, okay, sa loob ng tinakdang panahon na nakasulat doon, at ito po yung notaryado, no, ay ano yung kasunduan na ito, ay magiging pagmamay-ari na ito, yung kanilang pinagkasunduan ay magiging deed of sale or the equivalent of bilihan na ng lupa. Okay? Ngayon, siyempre, hindi po natubos, no, sa tinakdang panahon sa kasunduan nila. Kaya ito pong pinagsanlaan
ay gusto niya pong iparehistro na at mailipat sa kanya yung titulo ng lupa. Nag-o-object po, no? Yung nagsanla doon sa kanilang transaksyon dahil pinipilit po niya na ay sanglaan lamang ang nangyari at hindi bilihan. Okay? Now, kung pagbabasehan natin yung kwento sa atin ni Roming Kuya, okay? Mukhang nagkaroon nga on the face of o dun sa kanyang paliwanag, mukhang nga nagkaroon nga ng kasulatan. At ang kasulatan ay kasunduan sa pagsanla. At nagkaroon din ng pirmahan at notaryado pa yung kasulatan na pag hindi natubos yung sanla sa tinakdang panahon ay magiging katumbas na ito ng bilihan. Okay. Sa ganitong situation po, ang magiging pagbabasihan po natin sa pag-assess po natin o yung korte ay ano ba ang nilalaman exactly yung content ng kasunduan nila. Okay? Kasi kung maliwanag doon na kasunduan lamang sa sanglaan, although may sinasabi na maging bilihan na, dalawang bagay ang posibleng mangyari dyan. This document could be a deed of sale with the right of repurchase. Okay? O yung pacto diretto sale. Pero, sabi naman, hindi nakalagay na maliwanag sangla. So, makang walang pacto diretto sale. Kasi, ang pacto diretto sale ay merong right to repurchase o bilhin uli yung lupa. Wala naman po dito sa hinalang pagkasunduan. Wala pong sinasabi. Or it could be a form of pactum commissorium. Sinasabi natin, yung pactum commissorium po ay isa pong usapan sa sanglaan ng lupa. Okay? Na pag hindi natubos, okay? Pag hindi natubos yung lupa, nagkaroon ng default doon sa sangla, ay automatic na pag-aari nito ay yung pinagsanglaan. Ito po ay pactum commissorium. This is against the law or against public policy. Bawal po yun. Kasi pag ganyang nagsanla at pag hindi nagbayad, ang remedy po niyan na pinagsanglaan ay i-foreclose niya yung mortgage. Okay? O mag-file siya ng kaso sa korte for sum of money. At yung collateral i-attach niya and then that will guarantee na pag siya nanalo sa kaso at hindi nabayaran yung utang ay pwedeng i-auction sale, no? I-attach niya yung lupa na ginamit na collateral. Now, in this particular case, mukhang hindi po, no, sorry, hindi po maliwanag. But isa lang po ang aking masasabi niyan. Kung on the face of the document itself, ay maliwanag naman talaga na nagkaroon ng sanlaan at pag hindi nabayaran on time o nagkaroon ng default, ito ay magiging i-convert nila sa deed of sale na maging bilihan na. Tingnan po natin, okay, kung valid ba ito. Kasi kung ganun po, valid po yan. Provided. Yan. Okay? Yung ano ba yung presyo na nakalagay doon? Okay? Kung ang presyo ng sanla, halimbawa, ang halaga ng lupa is, halimbawa lang, no, is 1 million. Halimbawa lang. Okay? Ang sanla naman ng halaga is 300,000. Okay? Kung makikita ninyo, kung bilihan talaga yon, masyado namang bababa yung 300,000 as against 1 million. Ang tawag po nito ay hindi po ito matatawag na isang bilihan o deed of sale. Okay? May doubt kasi kung ano ba ito, mortgage ba ito o talagang bilihan. Ang pinagbabasehan po ng batas dyan ay yung consideration or yung magkano bang nilagay doon. Okay? Kung halimbawa sa example natin kanina, nalagay 300,000 lang. Okay? Pero ang fair market value is 1 million. In this particular case, okay, hindi po bilihan ang nangyari. Ang tawag po niyan is yung equitable mortgage po ang tawag dyan. So, ibig sabihin niyan, hindi po ito i-consider, okay, lalin na ng korte bilang bilihan, kundi equitable mortgage lang or sanglaan lang at hindi ito naging bilihan. Okay? Yun po ang ating pananaw, no, sa inyong kwento. Harinawa, no? At nabigyan po ng linaw ang inyong katanungan. Hanggang dito lang muna tayo. And sa mga hindi pa nag-subscribe, no,
mag-subscribe na kayo, mag-share po ninyo, no? At i-click po ninyo yung notification bell upang sa ganun, pag meron po tayong update, no? In the future, ay antimano, you'll be duly informed, no? Lalo na yung pag na-share po ninyo ito sa inyong kababayan, kaibigan, kamag-anak, maaaring sila rin po ay makinabang at may mapulot sa ating napag-usapan. Okay? So hanggang dito lang muna tayo, and I hope all is well, at maraming salamat at see you in the next video.